Tinukuhan ko. Thank you, sir. Ikaw? Salamat, sir. Seatpost nga ng bisikleta, komento nga ng karamihan. Bago nga ang lahat, ito nga pala yung part 1 natin. Order nga natin na bonsai material. January 29, 2025, nung pinadala nga sa atin to ng ating seller. Oras, 1:02 ng hapon. At February 4, 2025, nung dumating sa atin, 8:37 ng umaga. Kaya halos 1 week nga biyahe ng ating material. Galing nga pala itong Cebu, napapunta nga dito sa Baguio. Kaya naman sa oras na to, i-unwrap na nga natin dahil excited na nga tayong makita ang kabuuan nito. Sa mga hindi nga nakakaalam, ito nga pala ay isang kamagong. Isa nga rin sa tinatawag nilang red top bantolinaw. Isa nga siyang uri ng punong kahoy na napakatigas. Ngayon nga na-unwrap na natin ang ating material, ipapasulyap ko nga sa inyo ang kabuuan nito. Dito nga sa ating part 1, pagbukas ko nga sa ating materyales, hindi nga normal ang bigat nito, bagkus nagagaanan nga ako sa kanya. At sa oras nga na to, nagbawas nga tayo sa dulo nito. At dito nga napagtanto ko, hindi na nga ganun ka-fresh ang puno nito. At maging sa mga ugat nito, binusisi nga natin. Gayon pa man, susubukan pa rin natin tong itanim, baka sakaling nga na may pag-asa pa. At dito nga naghanda na nga tayo ng sirang galon ng tubig. At gumawa nga tayo dito ng 2 butas para nga sa kanyang good drainage. Ginamitan lang nga natin to ng pait at plier. Ngayon naman kumuha nga tayo dito ng green screen para nga sa ating mga butas. Para kapag nilagyan natin ito ng kanyang medium, hindi nga ito mawawash out. Next naman dito ang wire para nga sa kanyang anchor. At sunod naman na nilagay natin ang kanyang medium. Mixture nga natin dito isang topsoil at black soil. At syempre hahaloan din natin to ng fertilizer. At kunting halo-halo lang nga dito, ready to plant na yung ating material. Sa pagtatanim nga pala ng ating mga materyales, mas mainam nga na gumawa kayo ng anchor nito. Lalo na nga yung mga matataas na puno. Para nga sa safety na rin ng ating materyales at iwas bali na rin ng mga sanga kung ito man ay buo na. Siya nga pala sa mga gatong klaseng pagtatanim, lalo na kung yung bagong materyales, wag na wag nga muna kayong magbibigay ng mga fertilizer. Hintayin nyo nga munang tumagal ng 6 to 7 months bago nyo nga ito bigyan ng fertilizer. At sa oras na yan, tapos na nga nating naitanim ang bago nating materyales. May 8, 2025, ito na nga yung ating part 2. 3 months na nga nakakalipas, excited na nga tayo kung ano ang kanyang update. Kaya naman samahan nyo ako sa aking workshop area at sabay-sabay na nating alamin kung ano na ang kanyang sitwasyon. At dito nga na pag-upo ko, napanghihinaan na ako ng loob. Dahil nga sa 3 months sa paghihintay natin, wala pa nga akong ni isang dahon na nakikita. Maliban na lang nga sa mga damong masisigla. At dito tinanggal nga muna natin ang mga damo para nga ma-check natin ng maayos ang ating puno. Na baka sakali nga, pakitaan pa nga natin ito ng pag-asa. Gamit nga itong cutter, chinik natin ang kanyang balat. Hindi pa naman dry nung masilayan natin. Kaya naman ngayon, ibabalik na natin siya ulit sa ating garden. Umaasa pa rin nga na balang araw, magkakaroon nga ito ng mga bagong shoots. June 12, 2026, ito na nga yung ating part 3. Isang taon nang nakalipas, ano na kaya ang kinalabasan? Marami nga nakapagkomento sa atin sa ating part 2 na taon nga daw talaga ang gugugulin bago nga maglabas ng mga panibagong shoots sa mga bantolinaw. Ngayon nga isang taon na sa atin ang ating puno na to, oras na nga para malaman natin kung buhay nga ba ito o hindi. At ngayon nga papakita ko nga sa inyo, huwag kayong mabibigla. Sad to say, hindi nga nabuhay ang ating red top bantolinaw at yan nga ang totoo. Naramdaman ko na nga yan pag-unwrap natin sa kanya. Kasi naman hindi nga normal ang bigat niya sa kanyang katawan. Agad ko namang chinat ang ating seller pag-unwrap natin sa kanya. At sinabi ko sa kanya na magaan nga ang puno. At ang reply niya nga sa atin, i-update ko nga siya, papalitan niya nga daw ang puno kung hindi nagtuloy. Kaya naman aasahan natin ang kapalit ng ating puno kay Idol. At i-update ko nga kayo guys kapag nagkataon nga. At ngayon nga i-confirm ko nga kayo para siguradong hindi nagtuloy ang ating puno. Babalatan nga natin ito ng bahagya nang sa gayon malaman nga natin ang katotohanan. Umasa nga rin ako dito na after a year, tubuan nga ito ng mga shoots. Pero sa nakikita nga natin ngayon, wala na nga itong pag-asa. Dahil nga sa halip na berde ang kulay nito, kulay nga ng kahoy na tuyo ang ating nakikita. Kaya naman ngayon hindi na nga tayo umaasa na mapabuhay nga natin itong puno na to. Hindi naman siya sayang dahil may tumubo nga na isang puno sa tabi nito. Kaso hindi lang nga siya red top bantolinaw. Napakasayang lang nga talaga dahil hindi nga nagtuloy ang ating puno. Meron pa namang napakagandang sayaw ang isang to. At ang balak nga sana natin dito kung sakaling nagtuloy ay isang litirati style. Di pa rin nga sayang ang ating oras dahil nga may tatanim pa rin tayo. Kaso hindi nga lang natin alam kung anong klaseng puno to na tumubo dito. Ngayon naman aalisin na natin ang puno sa pagkakatanim nito nang sa gayon magamit nga natin ang medium at ang paso na to sa ibang puno. Ayan nga guys, may share lang ako isang idea para sa inyo. Lalong-lalo na nga yung mga malalayong panggagalingan ng mga materyales. Sikapin nyo ang makakuha ng mga materyales na may mga root ball or root hair. Base na nga rin sa mga experience ko, palagay nyo rin nga ang mga ugat ng mga basang tela at plastic para nga sa moisture ng ating mga ugat para nga hindi ito ma-dehydrate. At kahit nga abutin pa nga ito ng isang linggo, safe nga at buhay na buhay pa rin ang ating material. At base nga lang yun guys sa aking experience. At sa kahoy naman natin na to,
hindi naman ito masasayang, hindi dahil may panggatong tayo, bagkus kung familiar nga kayo sa style na tanuki. Hindi nga rin kasi basta-basta ang mga kahoy ng kamagong. Sa tibay at tigas nito, pwedeng-pwede nga itong gawing driftwood na kahit nga lagarin nyo, kaya niya nga itong pausukin. Kaya naman ngayon, hindi ka masasayang, safe na safe ka nga sa akin, isasama pa rin kita sa aking mga koleksyon. At yan nga ang kwento ng kauna-unahan nating Bantolinaw.